no? A prayer natin na ang church na tinatag ng Panginoon, naniniwala tayo na ito po ay magpapatuloy. No? Ano man ang gawin ng dyablo, hindi siya magtatagumpay because the Lord built the church. Okay? At itong church natin dito po sa Rawis, isa lamang ito sa mga local churches ng ating Panginoon. Okay? At hindi lahat ay familiar sa ating mga vision, mission sa church. No, bakit ba tayo nag-i-exist? Nasa pioneering stage tayo. It is my prayer na darating yung time na maging establish itong church na to. No? Kaya ngayong umaga, gusto ko pong i-discuss sa inyo upang maging isa po yung ating pag-iisip, no, pagdating po sa church natin, sa church ng Panginoon. Sa mga pillars ng church, familiar sila sa vision and mission ng church. Ano ba yung vision ng church? Ano ba yung mission ng church? Pero hindi lahat ay nakakaalam ng core values ng church. And this morning, yan po ang gusto kong i-discuss ngayong umaga. Maliit po yan, ano? Masyadong maliit. Kasi ginawa ko siyang parang acronym mamaya. Pero okay lang, babasahin ko rin mamaya. So, I'm going to discuss the core values of the church. No? Itong church na atin pong pinagtitipunan, dapat alam po natin kung ano pa yung mga prinsipyo at pinanghahawakan, pinaniniwalaan po ng ating church. By the way, ang pangalan po ng ating local church, anong pangalan natin? Lord Jesus Christ Bible Gospel Church. Lord Jesus Christ Bible Gospel Church. Ito yung pangalan na ginagamit natin sa ngayon dahil tayo po ay nasa ilalim ng ministry nila Pastor Katuran. No? At yung kanilang organization ay Lord Jesus Christ Bible Gospel Church. Okay? So, as long andyan tayo sa ilalim ng kanilang ministry, dala-dala natin itong pangalan na ito, Lord Jesus Christ Bible Gospel Church. Okay? At in-explain sa akin noon ni Pastor Katuran, bakit Lord Jesus Christ Bible Gospel Church? At in-explain niya sa akin yung mga rason bakit yan po ang nakapangalan. Okay? So, Lord Jesus Christ, dahil according sa Kanya, walang ibang pangalan na itataas po natin sa church, kundi ang pangalan po ng ating Panginoong Hesus. No? Wala tayong ibang pangalan na itataas, kundi ang pangalan ng ating Panginoong Hesus. No? Hindi yung pangalan ng pastor, hindi yung pangalan ng reliyon, hindi pangalan ng denominasyon. No? Although tayo po ay nasa umbrella ng Fundamental Baptist. No? But we don't lift up Baptist. Okay? We lift up the name of Jesus Christ. Sabi pa niya, bakit Bible? Because we do believe that the Bible is the final authority of our faith and practice. Kaya nakalagay po dyan, Bible. No? Bakit naman gospel? Because the gospel is the power of God unto salvation according to Romans chapter 1 verse 16. At ito yung gospel na ipinapangaral po natin. No? Through this gospel, naligtas po tayo. Nung tayo po ay sumampalataya sa ginawa po ng ating Panginoon. So yun yung gospel, yung good news sa ginawa ng Panginoon. So this church, kaya Lord Jesus Christ Bible Gospel Church, kasi this church preach the gospel. Okay? Kailangan natin i-preach yung ebanghelyo, yung magandang balita. Now, bakit church? Dahil ang church ay ang katawan ni Kristo. Okay? Ang church ay hindi tumutukoy sa building. No? At alam natin yon. Hindi siya tumutukoy sa building. Ito po ay tumutukoy sa lahat ng mga Kristiyano
o mananampalataya ng ating Panginoong Hesus. So if you are a believer of Jesus Christ, then you are part of the church. Okay? So, naintindihan ba natin? Now, dalawang klase ang church, mga minamahal, no? Mayroong tinatawag na universal church. At mayroon ding tinatawag na local church. Yung universal church, ito ay tumutukoy sa lahat ng mga Kristiyano sa buong mundo. No? Ikaw man ay sa Amerika, sa ibang lugar, sa ibang bansa, bawat Kristiyano, lahat ng Kristiyano sa buong mundo, kasama po siya sa tinatawag na universal church. Mga mananampalataya, no? Katawan ni Kristo sa iba't ibang dako ng mundo. No? So yun ang tinatawag nating universal church. Yung sinasabi nating local church, ito naman yung tumutukoy sa mga mananampalataya sa isang specific na lugar. Okay? Ang LJC, BGC, or ang Lord Jesus Christ Bible Gospel Church ay isang local church ng ating Panginoon sa community ito. No? Ibig sabihin, may mga grupo ng mga mananampalataya sa lugar na ito na nagkakatipon para sambahin ang Panginoon. At isa ka po, parte ka ng church. Okay? Parte ka ng katawan ng ating Panginoong Hesus. Ikaw at ako na mananampalataya tagasunod ni Kristo ay kabilang sa local church ng ating Panginoon sa lugar na ito. No? Kaya nga mayroong local church. May church dito sa Rawis. May local church din sa ibang bayan. No? So, mga grupo ng mananampalataya na nagkakatipon para sambahin at paglingkuran ang Panginoon. Okay, so ikaw na believer ni Jesus Christ, whether ikaw man ay member or church goer, if you are a believer of Jesus Christ, then you are part of the church. Okay, nagkakaintindihan tayo? So ito po ay local church. Now, this morning, i-discuss ko po sa ating lahat yung core values ng local church natin. Ito yung, ano yung core values na tinatawag? Ito yung biblical na prinsipyo at paniniwala natin bilang isang iglesia na kung saan, mga minamahal, ito po'y naging batayan. Okay? At naging sandigan ng ating existence as a local church. Ibig sabihin, bawat mananampalataya, no? Sabi ko nga, members man or church goers man, na kabilang sa LJC-BGC family, mayroon tayong pribilehiyo. Hindi lang pribilehiyo, mayroon tayong responsibilidad na panghawakan at isabuhay itong core values ng ating local church. So isipin mo palagi na ikaw po ay parte na ng pamilya ng church. So may mga bago po tayong mananampalataya. New believer na kasama natin ngayon. So palagi niyong isipin kayo ay parte na ng local church na ito. Baka iniisip natin yung parte lang dyan sa church ay yung mga pillars. No? Yes, ano sila? Since sila ay sumunod sa Panginoon through water baptism, yung ating practice ay automatic naging member or pillar ng church. Sila ngayon ang haligi ng ating iglesia. At may malaki silang responsibility para ang church ay hindi masira. Okay? Paano yung mga hindi pa na-baptize? Then you are part of the church. Parte kayo ng church. No? Katulad halimbawa ito, kung igawin nating building ang church, yung mga poste na yan, yun yung mga pillars. Okay? At yung mga nakatira dito sa loob ng bahay na ito, yan yung mga mananampalataya.
So, napaka-importante. No? And very important na not only the members of the church, but even the church-goers, basta mananampalataya ka ng Panginoon, you are part of this local church. Alam po natin at naintindihan natin ang core values ng ating church or local church. Ano yung prinsipyo na pinanghahawakan ng church na ito? Ano yung mga bagay na dapat paniwalaan natin? Dapat isa yung ating pananampalataya. Isa yung vision natin, no? Sabi ko kay Ma'am Pen, itarpuli natin yung vision, mission ng church. Para makita ninyo na ito pala yung vision ng church. At least isa yung pag-iisip natin. Isa yung mission ng church. Ito pala yung mission ng church. Even ang core values, i-discuss ko ngayon, i-post natin yan. Aywan ko kung saan natin i-post dyan, siguro sa taas. No? So, at least alam nyo, pagdating nyo dito, ay dito yung batayan namin. Bilang mga member ng church, bilang mga churchgoers, ito yung aming dapat gawin. Para ang church ng Panginoon ay lumago. Para ang church ng Panginoon ay hindi masira. No? Local church. No? Ang church na ito, hindi po pagmamayari ni pastor. By the way, kaming mga workers, hindi po namin pagmamayari ang Lord Jesus Christ Bible Gospel Church dito po sa Rares. Why? Kami pong mga workers, come and go po kami. Maybe darating yung time sasabihin ng Panginoon, okay, dito na naman kayo. Iiwan namin ang local church. May iba na namang pastor na ibibigay ang Panginoon. Hindi namin pagmamayari ang church. Pamamayari ito ng Panginoon. So ano yung role namin? As long kami ang nilagay ng Panginoon dito, we will lead the church. Kasi mayroon kaming accountability din sa Panginoon. Anong ginawa nyo sa church? Anong ginawa nyo sa church ko? Sabi ng Panginoon kay Peter, feed my lambs. Yan. So malaki ang responsibilidad ng pastor sa kanyang iglesia. No? So hindi ito na ay itong church sa Rares, sa church yan ni Pastor Nero. Hindi ako nagmamayari niyan. Ang Panginoon. No? Kasi mahirap din kung ang church pagmamayari ng isang pastor, pag nawala yung pastor, mawawala din ang church. Bakit? Ang loyalty ng church na sa pastor, ay wala na dyan si pastor, ayaw ko na rin pumunta dyan. Pero kung ang church na to, yung loyalty natin kay Kristo, kay Jesus Christ, sino man yung ilalagay ng Panginoon na missionary or pastor, yung loyalty ng church na kay Jesus Christ. Tama? Now, ngayon, ano yung mga core values ng church? Ng LJC BGC. Binigyan ko po ng sorry, napakaliit. Akala ko kasi medyo ma-zoom natin. Pero, palakihan na lang ng mata. Ay, bro, usok ng konti, bro. Pero maliit pa rin, no? Okay. Saglit. Gawa natin ang paraan. Kaya lang, hindi na ka pala pwede. Kasi, masisira yung Di bali, okay lang. Sa next. Okay lang kung hindi nyo mabasa. No, pero, ipapatarpuli natin yan. Okay? Sana. So, ano po ang core values ng LJC BGC? So, ginawa nating acronym. No? L, J, C, B, G, C. So ano po? Number 1. Ayan. Mababasa ka ninyo. The first, yung una pong isa sa mga core values ng church, letter L, love God and love others wholeheartedly. Okay? Love God and love others wholeheartedly. Turn your Bible please in Matthew chapter 22, 37 to 39. Okay? So tingnan nyo po. Matthew 22, 37 to 39. Ang sabi dito, and he said to him,
You shall love the Lord your God with all your heart, and with all your soul, and with all your mind. This is the great and first commandment. And a second is like it, you shall love your neighbor as yourself. Now these verses summarize the two greatest commandments given by Jesus. At ano ito? Loving God and loving others. Okay? So yan ang command na makita po natin. Ang gusto ng Diyos sa atin bilang isang lokal na iglesia ay ma-develop itong pagmamahal na ito. Pagmamahal sa Diyos at pagmamahal sa ating kapwa. No? Now, bilang isang iglesia at katawan ni Kristo, dapat matutunan ng bawat isa. Ulitin ko hindi lang ito para sa mga members or pillars ng church, kundi bawat mananampalataya. No? Alam nyo, napaka-importante na mayroon kang pamilya. Tama? Sa isang mananampalataya, napaka-importante na mayroon kang local church. Minsan nakakaawa ang sitwasyon ng mga bata sa lansangan. May mga street children. Wala silang bahay, nauuwian. No? You know what? Ganon din ang sitwasyon ng mga Christians, mananampalataya. Nadigtas sila, ipinanganak sila spiritually. Pero wala silang local church na pupuntahan. Yung local church na yan, importante yan sa iyo, kapatid. Bakit? Diyan ka papakainin. Spiritually. Diyan ka tutulungan para lumago ka sa local church mo. Pag yung isang Christian walang local church, anong mangyayari sa kanya? Walang direction ang buhay niya spiritually. Sino yung magagabay sa kanya? Kung mali yung kanyang landas na tinatahak, sino yung mag-correct sa kanya? Local church po ang kailangan niya. No? Kaya yung isang Kristiyano na lumalago, saan man siya mapupunta, naghahanap yan ng local church. No? Ay, napunta ako sa ganito. Halimbawa, mga young people natin. No? Maybe, magkaroon kayo ng opportunity, makatrabaho kayo sa ibang lugar. Mapalayo kayo ngayon sa home church nyo. Okay? Yung una nyong gagawin, hanapin nyo yung local church na kung saan malapit sa inyo. Bakit? Kailangan mo ng local church na mag-fit sa'yo. No? Pero hindi naman yan nangangahulugan, iwanan mo yung home church mo. Kasi dito, ito yung rawis na to, ito yung home church mo, kapatid. No? Ito yung pamilya mo, kumbaga. No? So bilang isang iglesia, dapat matutunan ng bawat isa, mananampalataya, na una sa lahat, mahalin ang Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, sabi dito, at ng buong pag-iisip. Yan ang una. Isa yan sa mga core values ng church natin. This church, nagtuturo at nag-i-encourage sa inyo, love God with all your heart. Pangit ang isang iglesia na hindi natutunan mahalin si God. Ang mangyari dyan, andito ka dahil naging ritual ito. Andito ka dahil naging parte lang ito ng obligasyon mo. Hindi ka nandito dahil mahal mo si God. Magkaiba yon. Maraming pumupunta sa church, hindi dahil mahal nila si God, hindi dahil, kundi ito ay naging kasanayan na nila. Linggo ngayon, church tayo. Monday, trabaho ako or sa school ako. Sunday, church na naman ako. Naging routine. Okay? So, hindi lahat pala pumupunta ng church ay dahil mahal nila si God. Yun ay, yung iba dahil ito ay naging kasanayan. Now, ngayon, dito sa church natin, sana matutunan nating mahalin si God. Yan dapat ang mag-motivate sa'yo why you are here.
So yan, love God wholeheartedly. Now, ang tanong, paano ba natin ipapakita ang ating pagmamahal sa Diyos? Baka yun yung tanong natin. Ang daling sabihin, love God with all your heart, soul, and mind. Pero paano ba natin ipapakita yung pagmamahal po natin sa ating Panginoon? No? Now, let me give you 3 example. Una, ipapakita mo ito sa pamamagitan ng pagsamba mo sa Diyos. By worshiping God through your local church. Ibig sabihin ganito, kung na-develop sa iyo yung pagmamahal mo sa Diyos, yan ang mag-motivate sa iyo na dadalo ka sa corporate worship. No? Pwede naman tayo mag-worship personal. Pero bakit kailangan nating magtipon-tipon ng mga mananampalataya? Anong sabi sa Hebrews 10, verse 25? Now look at your Bible. Ang sabi dito sa verse 25 ng chapter 10, not neglecting to meet together, as is the habit of some, but encouraging one another, and all the more as you see the day drawing near. Not neglecting to meet together. Kung ikaw ay mananampalataya ni Kristo, hindi issue sa atin ang pagsamba sa Diyos. Kaya mo sinasamba si God dahil una sa lahat, natutunan mo siyang mahalin. Kaya lang medyo hirap ang tao minsan, even sa mga Christians, kaya ka nahihirapan pumunta sa church para sambahin ang Diyos. Kasi magre-reflect yan sa pagmamahal mo sa Kanya. Minsan ang daming rason. Diba? Ay, hindi ako maka-church kasi ganito. Actually, magre-reflect yan. If you really love God with all your heart, soul, and mind, worshiping God is not problem for you. So kung ikaw ay mananampalataya ni Kristo dito sa community ito, Sunday is the Lord's Day, pwede tayong magsama-sama at sambahin ang Panginoon dito sa local church na ito. Okay? Naintindihan ko ba natin? Yung andito tayo dahil mahal natin si Lord. Hindi tayo nandito dahil sa ibang tao, o hindi tayo nandito sa ano paman. We are here because we love Jesus. Amen? Amen. Gusto nating sambahin. Kaya sama-sama tayo. No? Of course, ma-enjoy naman natin na nag-worship ka ng mag-isa sa iyong personal devotion. You worship God. Pero iba yung sama-sama tayo. No? Alam nyo, sa langit, yun ang pinaka-exciting na worship. Kasi sama-sama lahat ng niligtas ng Panginoon. Universal Church. No? Sama-sama sasambahin ang Panginoon Jesus. Di ba kayo excited sa araw na yan? For the first time, makikita natin ang, ano tawag doon? Yung itsura ng ating Panginoon Jesus. No? Baka katabi mo that time, ay si Moses pala to, Moses, ikaw pala yan. Uy, si Paul, ay yun, si Paul. Okay? Ang mahirap lang doon, baka hanapin natin si kapatid. Saan naman si kapatid? Wala pala siya doon. Eh, saan pala siya? Dalawa lang yan, no? Langit o impyerno. Yun pala, nag-assume lang siyang Christian. May isa akong napanood sa Facebook. Sabi niya, after the rapture daw, yun yung time na napakaraming pupunta sa church. After the rapture. Kasi nung naiwan sila sa rapture, natakot sila ngayon. Na-realize nila ngayon, tama yung sinabi. So ano yung first na nasa isip po nila, pupunta sila sa church. Hahanapin nila ngayon ang Panginoon. So yun yung pinakamaraming pupunta sa church after the rapture. Kaya lang, huli na ang lahat eh. Naiwan sila. No? At sana walang maiwan during the rapture. Now, point ko po, by worshiping God through your local church. Kaya pag Sunday, mga kapatid, ito kaya very sensitive din ako sa time. Singing is part of our worship.
excited ako. Kakanta ako kasama ang mga kapatiran. We will worship Jesus through singing. So hindi na tayo dapat makontento. Importante makarinig ako ng preaching. No? Hindi na tayo makontento. Importante nakahabol ako sa konklusyon. At least better late than never. Babalikan ulit natin, ano ba ang purpose natin why we go to church? Our purpose is to worship God. And singing, listening to God's word, even our giving is part of worship. Okay? So wag nating i-chop. Ito, dito lang ako sa worship time. No? Sa ibang lugar, tinatiming ng mga Christians. No? After preaching, aalis na sila. Why? Kasi kasunod ng preaching, giving. Okay? So, hindi naintindihan that sometimes giving is part of our worship to the Lord. By worshiping God through your local church. So, dumalo po kayo sa corporate worship. Kagaya po nito. Makisama ka rin sa mga mananampalataya sa oras ng panalangin. Yes, nagpipray naman ako, pastor. No problem. Pero iba din yung nakikisama ka, kapatid, sige, join ako mamaya, mag-prayer time tayo. Prayer meeting, Wednesday. Salamat, medyo dumami tayo sa prayer meeting. Okay? Kailangan ng church manalangin. The more, sabi nga more prayer, more powers. Kaya hindi natin nakikita yung kapangyarihan ng Diyos sa mga ministries natin. Bakit kaya yung children ministry ay pakunti sila ng pakunti? Bakit kaya yung mga tao na gusto nating abutin, layo naman sila ng layo? Una sa lahat, nagpe-pray ba tayo? Do we pray for that soul? Ang church ba nananalangin o iilan lang ang nananalangin? Lord, hipuin mo sana yung taong yan. Now, ang command, the church must learn to pray. Magsama-sama kayo, mag-isa kayo sa panalangin. At kailan yan mangyayari? Well, depende. Kung ang schedule ng prayer service natin, Wednesday, so magtipon-tipon po tayo. That's part of what? Of our worship. So, by worshiping God through our local church, paano pa po natin ipapakita yung ating pagmamahal sa Diyos? Not only by worshiping our Savior, Jesus Christ, but by serving God in your local church. By serving God, ipapakita mo na mahal mo si Lord sa pamamagitan ng paglilingkod mo sa Kanya. Paglingkuran mo siya. Paglingkuran mo ang Diyos, mga kapatid, ng buong katapatan. Some Christians serving God hindi faithfully, but occasionally. Pero gusto ng Panginoon, maglingkod po tayo ng buong katapatan. Ipagamit mo kay Lord ang talents mo, ang gifts mo. Iba-iba po ang spiritual gifts natin. Maybe hindi mo pa na-discover pero mayroon ka yan. Ang gusto ng Diyos, kaya ka binigyan ng spiritual gifts, kaya binigyan ka ng talents. Alam nyo anong purpose niyan? Hindi para ipagmalaki natin ito, ipagyabang natin ito. Kasi yan ang gagamitin ng Diyos to build up this church. Magaling kang magturo, gagamitin ka ng Panginoon to reach out. No? Ano yung talents mo? Ano yung gifts mo? Kung hindi mo yan ipapagamit sa kay Lord, gagamitin niya ng diablo. Ito palagi kong sinasabi ito noon, may mga young people, hindi dito, somewhere sa Visayas, magaling sila sa music. Nakakalungkot lang kasi sa halip na sila ikakanta para kay Lord, kakanta sila sa word. Kasi gusto nila sumikat sila Sumikat. Kakanta ako, gusto ko yung marinig yung palakpak ng mga tao. Gusto ko marinig, makita nila ang galing ko kumanta. Pero pagdating sa church,
Nahihiya ako, pastor. Ano yung talent na meron ka na pwedeng gamitin ng Diyos para i-build up ang kanyang church? Kung magaling kang magturo, din magturo ka. No? Mayroong iba na may gift sa leadership, din mag-lead ka sa cell group. Pastor, wala naman akong ganyang gifts. Ano yung gifts mo? Baka gift of serving. May isang kapatid kami sa Antique naman yon. No, Visayas din yon. Every Sunday, na-blessed ako. Matanda siya na nanay. Na-blessed ako. Kasi siya ay sila, mahirap lang sila. So sabi niya, pastor, hindi naman ako marunong magturo. Hindi naman ako marunong kung ano man yung mga gifts meron yung ibang kapatiran. Wala yan sa akin. Pero anong gift niya? Gift of service. Every morning, Sunday morning, maaga pa siya, nagwawalis na siya. Siya nag-a-arrange. Ito lang yung magagawa ko para kay Lord. Ano yung pwede mong mai-offer kay Jesus? Lord, hindi man ako magaling na every time my worship ay nasa front line talaga ako. Pero Lord, itong simpleng bagay na kaya kong gawin, i-offer ko yun sa iyo. That's part of your service. Pastor, hindi naman ako marunong sa ganyan, hindi ako marunong sa ganito, pero biniles ako ng Panginoon, mag-support ako sa gawain ng Panginoon. That is what we call, maybe yung gift mo ay support. No? At marami mga Kristiyano na ganoon, pastor, wag lang ako ipalit, pastor. Suportahan ko na lang yung gawain ng Panginoon. No? Sila yung mga tao nasa likod lang ng camera, nasa likod lang ng hindi mo sila makita pagdating sa mga events, hindi sila makikita. Hindi sila nagli-lead, hindi sila makikita. Pero sa likod ng success ng ministry, isa sila sa mga sumusuporta. Ano yung gift na yon? Ano yung way na kung saan pwede kang gamitin ng Panginoon sa paglilingkod sa Kanya? Okay? So, serving or ipagamit mo, talents mo, gifts mo sa Panginoon. Mag-involve ka sa church ministry. So, yung ministry po natin, hindi lang ito para sa mga pillars, kapatid. Ito po, yung paglilingkod sa Panginoon, para po yan sa lahat ng mga mananampalataya. Okay? Not only by serving God in your local church, but by obeying and fulfilling the mission of the church. By obeying and fulfilling the mission of the church. Sino yung mag-obey? Sino yung mag-fulfill? Church. At sino yung part ng church? Ikaw yon, tayo yon. Sino ang mag-obey ng mission ng church? Bawat mananampalataya. So, ibig sabihin, hindi lang pala tayo uupo dyan. No? Na uupo, ano yun sa Ilocano? Tugaw, tingek, tagawit. Ano pa? Mangan. So, hindi lang po pala ganun ang ating role sa church, kapatid. Naakala natin ay bilang isang Kristiyano, okay na ako dito. Dito lang ako, uupo. Hindi lang pala ganun. No? Hindi lang pala tayo uupo, makinig, tapos uuwi. Kailangan din natin mag-involve sa ministry ng Panginoon. Pwede ka rin mag-soul winning. No? Baka may kakilala ka, hindi na yan maaabot. Kahapon, sabi ni Ma'am Cheryl. Ma'am Cheryl, nanonood si Ma'am Cheryl. Pastor, pwede ba tayong yung video call pag-pray si tatay? Okay? Yung blessing lang kung may mga kakilala ka sa ibang lugar. Kasi mas maganda na personal. So, sabi ko kay Pastor Genesis, Pastor, kung available ka, please punta ka sa ganito. No, at sinend ni Ma'am Cheryl yung video
na nag-share si Pastor Genesis, nag-pray, sumunod si tatay sa prayer. No? Na ang point ko ganito mga kapatid, may mga kakilala kayo na hindi na yan namin maaabot. Kung ang soul winning, iasa nyo lang sa mga pastor, sa mga pillars, what if hindi na namin maabot yan? At ikaw yung mas malapit, ikaw yung mayroong opportunity. Hindi mo ba kayang i-share si Jesus sa kanya? And that's our responsibility bilang mananampalataya. Mag-soul winning din po tayo, mag-share din po tayo. Hindi ka lang nag-iisa na pupunta sa church, pwede ka rin mag-invite ng family, friends mo. Be a part of the mission of the church. Hindi lang ikaw palagi ang tinuturuan. Mag-disciple ka rin. Lalo na kung ikaw ay equipped na. So hindi ka lang ikaw yung sinusubuan palagi. No? Okay nga. Okay, kainin mo to hanggang lumaki ka. Darating yung time, siya naman yung magpapakain. That's discipleship. Ngayon, tinuturuan ka, okay, salamat sa Diyos, huwag ka lang huminto. Later on, ikaw din, magtuturo ka rin sa iba. And that's part of our service. Obeying and fulfilling din sa mission ng ating Panginoon. Pangalawa, dapat matutunan din natin na mahalin ang bawat isa. Okay? Kasi ang sabi dito, love God with all your heart, soul, and mind, then love others. So paano natin ipapakita ang pagmamahal sa ating kapwa mananampalataya? Una, by praying one for another. Isa yon, kapatid, pinagpipray kita. Naku, napakasarap pakinggan na may mga taong nagpipray sa iyo. By praying for one another, by forgiving the mistakes of others. Now, take note, kapatid, this church is not a perfect church. Kasi bawat isa sa atin may kanya-kanyang weaknesses. Bawat isa sa atin may kanya-kanyang shortcomings. So, this church is not a perfect church. May mga times na may mga disagreements tayo. May mga times na nagtatampuhan tayo kasi iba pala yung gusto mo, iba pala yung gusto ni ganito. Normal po yan sa isang iglesia. Okay? Walang perfect church. Kahit saan kang pumunta ng church, may problema yan. May mga differences din yan. No? Kaya hindi po solusyon na pag mayroong conflict sa church, aalis ako sa church, maghahanap ako ng bagong church. Then pag nakita mo naman, may problema na naman yung church na yon, aalis ka na naman kasi naghahanap ka ng perfect church. Walang perfect church until after, doon po tayo. Makikita na natin ang Panginoon. Pag doon na sa langit, then that's the perfect church. Kasi wala na po yung kasalanan doon. So as long sa local church, may kanya-kanya po tayong pagkakaiba. And one way para yung church ay magpatuloy, pag mayroon mang conflicts, we must learn to forgive the mistakes of others. Nagtutulungan tayo ay, si kapatid, ay naintindihan ko siya kung bakit ganyan yung kanyang ginawa. Then we learn to forgive. So, by forgiving, by helping the needs of our brothers and sisters as well. No, kung ikaw ay mas pinagpala, then, bakit hindi ka mag-share para sa pangangailangan ng mga kapatiran? No? Yun nga, no? You have the, mayroon kang desire to help, but sometimes you don't have the capacity. Mayroon kang capacity, but sometimes wala kang opportunity. Some people, they have the opportunity, they have the capacity, but they don't have the love to share that blessing na mayroon sila. Kung ang bawat isa nagtutulungan, kagaya po yung First Christian Church, walang mayaman, walang mahirap sa kanila. Bakit? Yung mas biniles ng Panginoon, hindi nila iniisip yung sarili nila, ano yung pwede kong itulong sa church. Ayan.
Ano ang pwede kong ma-contribute sa church? Ayan. By helping the needs of our brothers and sisters. Okay, andyan pa ba kayo? Letter ano pa lang? Letter L pa lang tayo, pero hindi ko ito tatapusin. No? Our time is 9:30. Anong oras ba tayo nag-start kanina? 8 o'clock? Hindi. 8:15. 8:20, something ganon. So, mag-a-adjust ako ngayon ng time. Okay lang ba yun? No, mag-a-adjust tayo ng konting oras. Punta tayo sa pangalawa na core values ng local church natin. Letter L, ano yung una kanina? Love God and love others wholeheartedly. Ayun, medyo nakita na, no? Makikita siya. O, dito medyo, ano. Letter J, ito yung tandaan natin. Jesus is the first and top priority. In other words, itong church natin, pinaprioritize natin at ipaprioritize natin si Jesus. Okay? Jesus is the first and top priority. Look at your Bible, please, in Colossians chapter 1, verse 18. Colossians 1:18, ang sabi dito, and He is the head of the body. Sino yung head ng katawan? Si Jesus. The church is the body of Christ. Yung head, si Jesus. Okay? Sabi niya, and He is the head of the body, the church. He is the beginning and the firstborn from among the dead, so that in everything He might have the supremacy. So tayo sa church, sa local church natin, tayong mga mananampalataya, we always acknowledge that Jesus is the first and top priority. Yan ang matutunan dapat natin. Familiar tayo sa Matthew 6:33. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Now, these verses emphasize the preeminence of Jesus. Na siya yung pinakamataas. Siya yung may authority. Siya yung sovereign sa local church na to. Kung si Jesus ang sovereign, si Jesus ang Lord, ang church, ang body, susunod lang po yan. Hindi pwede ang church magdikta sa head. Si Jesus, Lord, ito yung gusto ko, Panginoon. Sundin mo. Wrong. Ang local church ang dapat sumunod sa kay Jesus. Kaya, ang church ang mag-adjust. Kung ang core values ng local church natin, Jesus is the first and top priority, then sisikapin po natin na hindi masira yung place ni Jesus Christ. Huwag mo siyang gawing second place sa buhay mo. At huwag mo siyang gawing last resource ng buhay mo. Ito na lang, siya na lang pinaka-last sa buhay ko. So bilang kaanib ng iglesyang ito, dapat matutunan natin i-adapt itong prinsipyong ito. No? Seeking God first, or God must be our top priority. So hindi lang sa church na ito, but sa lahat ng tagasunod ni Kristo. Kaya sabi ko, gawin mo siyang prinsipyo sa buhay mo na anuman ang mangyari, sa loob ka man o sa labas ng church na to, gawin mo palagi na priority si God sa buhay mo, lalo na kung ikaw ay kabilang sa local church na to. Whether you are a member of this church or a churchgoer. Now, anong point ko? Kahit sa personal life mo, kapatid, make God your top priority. Hindi lang nga Sunday ngayon, dapat si Jesus yung una.
Tapos sa Monday, Tuesday, Wednesday, sa buhay natin, last si Jesus sa buhay natin. Wrong. Yung church, ikaw. Kaya saan ka man mapunta, make it your principle in life, Jesus is the first and top priority in my life. Sa personal life mo, si Jesus dapat ang top priority. Sa family life mo, si Jesus dapat ang first and top priority sa pamilya mo. Sa work, o kung mayroon kang business, sa work or business mo, si Jesus dapat ang first and top priority. Even sa finances mo, si Jesus dapat ang top and first priority. Sa mga decisions and actions mo, si God dapat ang top priority. Okay? Dapat si God, hindi second option lang. Or hindi siya yung last resort natin. Dapat si Lord ang first place and top priority sa lahat ng aspeto ng buhay natin. Dito man sa loob ng church o sa labas man ng church. If you are a believer and you are a part of this local church, Lord Jesus Christ Bible Gospel Church, i-adapt po natin yung principle na yan. Jesus is the first and top priority. Okay? Last, dito na ako mag-end. Kasi 3, 6, no? So, 3 tayo. Sa susunod, second Sunday pa lang naman. Okay, tama. Continuation sa susunod. Letter C, Christ-centered and Spirit-filled Christianity. Christ-centered and Spirit-filled Christianity. Look at your Bible please in Colossians chapter 2, 6 to 7. So then, just as you receive Christ Jesus as Lord, continue to live your lives in Him, rooted and built up in Him, strengthened in the faith as you were taught, and overflowing with thankfulness. Okay? Then Galatians chapter 5, verse 16. Galatians 5 verse 16. But I say, walk by the Spirit, and you will not gratify the desires of the flesh. And then, isa pa, Ephesians chapter 5, verse 18. And do not get drunk with wine, for that is debauchery, but be filled with the Spirit. No, I'm reading sa ESV, no, English Standard Version. Okay? Christ-centered and Spirit-filled Christianity. Now, being Christ-centered means our lives are rooted in Him. And being Spirit-filled means allowing the Holy Spirit to guide and empower us in our walk with Him. Na anong point ko po? Bilang isang lokal na iglesia, no, dito po sa ating community, kailangan nating mag-shine para ma-win natin yung mga tao sa community ito. Kailangan po nating mag-shine. At isang paraan para tayo ay mag-shine, we must live a Christ-centered and Spirit-filled life. Okay? In other words, dapat bawat mananampalataya sa iglesyang ito, kailangan makapag-develop, no, ng intimate relationship kay Jesus, at hahayaan po niya na sa buhay niya si Kristo ang maging sentro. And that's the responsibility ng bawat mananampalataya sa local church na to. Maging sensitive tayo. Kailangan si Jesus maging sentro ng buhay ko. Hayaan mo rin na puspusan ka ng banal na Espiritu Santo ng Diyos. Yun yung tinatawag nating filling of the Holy Spirit. Upang sa ganon, meron tayong katagumpayan sa anumang tukso o sa anumang kasalanan. Okay?
Anong point ko po? Isa sa mga core values ng church is Christ-centered and Spirit-filled Christianity. Na hindi ka lang for the sake na Christian ako, tinanggap ko si Jesus Christ. Now, ang tanong, are we living a life that God wants us to live? Kaya alam nyo, nasisira ang local church minsan sa community. At anong problema? Dahil minsan sa buhay ng mga mananampalataya. Paano pa natin aabutin yung mga unbeliever na yon, yung mga tao kailangan nila si Jesus Christ, kung yung nakikita nila sa atin ay hindi naman, parang hindi tayo Kristiyano? Kaya napaka-importante na Christ-centered ka, Christ-centered ako, and Spirit-filled tayo for us to shine sa community ito. If you are Spirit-filled, kaya nga magkakaroon po tayo ng katagumpayan. May mga temptations, yes. Lahat po tayo nakakaranas ng temptation. May mga kasalanan pa, yes. Makakagawa pa tayo ng kasalanan. Pero malaking tulong if we are filled with the Holy Spirit. Kasi ang Holy Spirit, yun yung maggagabay sa iyo, tutulungan niya tayo na magtagumpay sa anumang tukso. Hindi masira ang pangalan ng Panginoon. Remember, we bear the name of Jesus. Saan ka man mapunta? Uy, di ba si kapatid yon? Ay, ano yan? Taga-Rawis yan. May church sila doon. What if, halimbawa, example lang, Brother John, ikaw gagawin pang halimbawa. Example lang ha. Mag-talk tayo. Halimbawa lang, si Brother John, example lang to Brother John. Nakapunta siya doon sa yung maraming halimbawa lang, napunta siya doon. Ayan. Pumasok siya doon sa sabungan. Okay? Dahil andun yung manok na pula. Okay? Tapos may mga unbelievers doon nakakakilala sa kanya. Okay? Tapos sasabihin nila, kilala ko to ha. Yan? Christian yan sa Rawis. Ay, magkakilala pala tayo. Anong ginagawa mo dito? Hindi, nagsusulwinin ako eh. Naghanap ako ng manok na isusulwin. Ano ang point? Halimbawa, nakita ka doon sa lugar na hindi ka dapat pumunta. Ang tanong, sino ngayon ang mapapahiya? Una, mapapahiya ka, no? Pangalawa, mapapahiya yung local church mo. Pangatlo, mapapahiya si Jesus. Kahit saan ka pupunta, bit-bit mo pangalan ni Jesus, Christian ka eh. Christian. Anong pangalan? Tanggalin mo si Christ, yung word na Christ, I-A-N? I am nothing. So, I am nothing without Christ. Kaya ganun ka-importante na saan man tayo mapunta, Kristiyano ka, dapat Christ-centered and Spirit-filled para mag-shine ka. Every time na mag-share ka ngayon sa ibang tao, very powerful and very effective. Why? The power of God nag-flow. Ginagamit ka ng Panginoon. Okay? At isa yan sa mga core values ng church po natin. Hope and pray, mga kapatid, na panghawakan po natin itong mga core values na ito. May tatlo pa na hindi ko nabanggit. At yan ay ating pag-aaralan sa susunod na linggo. No? Letter L, love God and love others wholeheartedly. Pangalawa, letter J, Jesus is the first and top priority. Number 3, Christ-centered and Spirit-filled Christianity. Bawat isa sa atin, panghawakan natin yan. No? Ingatan po natin yan. Huwag nating hayaan masira ang local church. Huwag nating hayaan na mabahiran, no, yung testimony ng ating Panginoon. Bawat member ng church, bawat pillars ng church, bawat mananampalataya, let's do our part. Panghawakan, i-observe po natin yung mga core values na yan. Lord God,
Hindi ito madali sa amin, O Diyos. But we thank you for the privilege, O God, na maging parte ng iglesyang ito. Lord Jesus Christ Bible Gospel Church, dito sa aming community. Pero tulungan niyo po kami na bilang miyembro, bilang parte ng pamilyang ito, tulungan niyo po kami, Lord God, na amin pong panghawakan at magampanan ang bawat prinsipyo at paniniwala ng lokal na iglesyang ito. Huwag niyo pong hayaan na sa pamamagitan namin, O Diyos, sa buhay ko, sa buhay namin, masira ang pangalan mo. Huwag niyo pong hayaan na sa pamamagitan ng aming pagpapabaya, ng aming responsibilidad, mabahiran ang testimony mo. Lord, palakasin niyo po kami. Help us, Lord, to love you with all of our heart, soul, and mind, and to love others. Help us, Lord, that Jesus is our first and top priority. And help us, Father God, to experience a Christ-centered and Spirit-filled Christianity. Bless your word, O God. Tulungan niyo po kami na amin itong maisabuhay. In Jesus' name, Amen. So, ibalik ko yung time sa ating